kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Carlos sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit ba parang kanina mo pa ako pinagdadabugan, Rosie? Halos ibang-libag mo na sa harapan ko yung mga pinggan na hawak mo, ha? Ayun nga kasing 200,000 pisong napulot mo. Pero maliwanag na. Hinarap mo pa yung may-ari. Sinuli mo pa. Pagkatapos binigyan ka lang na 500 piso pang merienda. Kuno. Hanggang ngayon pala, issue pa rin sa'yo yung perang yun. Eh kung hindi mo nga kasi sinuli yung pera, eh sana mapapahinga muna ako sa pagrarepak ng uling. Ay syempre, bibigyan alwan ko naman ang sarili ko. Puro kasi ganyan ang iniisip mo. Kung bakit hindi ka makontento kung ano meron tayo. Ay hindi naman milyon ang hinahangad kong mahawakan, Carlos. Kahit 1,000 lang, ayos na sa akin yun. Magbuhay rin na naman lang ako kahit isang araw. Kaya nga sa susunod na makapulot ka ng pera, ha? Pwede ba? Huwag ka naman tanga. Nasaan na si Carlos? Bakit hindi mo kasama? Ay, nandun sa kanila. Alay ko, nagtatalo na naman sila ni Rosie tungkol sa napulot niyang pera. Kaya, yun, sinidyosan ko na lang na sumunod sa atin sa labasan. Tatangan-tanga kasi. Sukat, hanapin pa yung may-ari ng pera at isuli. Pambira. Kaya na nga natin ang taong yun sa ginawa niyang desisyon. Uy, ang tanong, ano ba yung mahalagang bagay na sasabihin mo kapo sa aming dalawa? Mamaya na. Kapag kumpleto na tayong tatlo, basta i-text mo si Carlos na sumunod ka mo sa lumang bodega ng mga goma. Nay. Anak? Bakit? Ang sakit-sakit po ng ulo ko. Tsaka, giniginaw po ako. Ha? Patingin. Oh, Diyos ko. Ang init-init ng buo mong katawan. Ay, naku, ano bang gagawin ko? Isang gamot sa lagnat, wala tayo dito. Wala pa rin kasi kung benta sa uling eh. Ang tatay mo naman eh, palagi walang pera. Kaya ayun, lumarga na doon sa mga barkada. Taga, Diego. Ba't may dala kang baril? Saan galing ang mga yan? Taga, Diego. Ba't may dala kang baril? Saan galing ang mga yan? Oo nga, Lego. Ako manihil na bigla rin sa mga baril na yan ay binugan mo sa amin. Hiniram ko mga yan sa kaibigan kong hold-upper na taga-tulo. Bakit nga? Saan mo gagamitin ang mga baril na yan? Mang-aakyat bahay tayo. Nahihibang ka na ba? Wala sa bokabularyo natin ang mang-akyat bahay. Unang subo ko lang ito, pero pag nagtagumpay tayo, susunod-sunurin na natin ang panlilimas sa mga gamit ng mga taga-subdivision. At ang unang target natin, yung malaking bahay na pag-aari ng engineer na nirenovate natin. Ako, ang daming CCTV camera sa bahay na yun. Pwede ba? Ayokong marinig ang mga komento niyong negatibo, ha? Natural, paplanuhin muna natin lahat ng mga gagawin natin. Kaya ihanda niyong mga loob niyo. Oh, bakit nakatalungko ka rin sa tabi ng anak mo? Carlos, hindi nawawala ang lagnat ni Lily. Nag-aalala na ako. Hindi kaya lagnat laki lang yan? Hindi natin pwedeng basta hulaan ang kalagayan ng anak mo. Kailangan dalhin na natin siya sa ospital. Paano nga, Rosie? Wala tayong kapera-pera. Kasi nga, ikaw at ang katangahan mo. Kung di mo sinula yung pera na pulot mo, di sana may pampa-hospital tayo sa anak mo ngayon. Ayang ka na naman, Rosie. Hindi na ba matatapos ang pag-imutok mo tungkol sa perang yun? Talagang hindi. Ayun sana ang solusyon sa problema natin ngayon.
Hanggang ngayon out of coverage area pa rin yung cellphone niya eh. Bakit kasi hindi mo pa dinaanan sa kanila eh? Sa labasan nga kasi kung galing. Dilalaw ko yung nanay ko sa bahay niya roon. Ano ang naman tao yun, oo? Alam naman niyang ngayong gabi natin paplansyahin ang plano natin sa pagpasok sa bahay ng engineer na yun. Ha? Kasi nga, mamayang hating gabi na natin isasagawa ang pagnanakaw. Pagkalagan? Ngayong araw na ito, Diego? Mabilisan lang kasi itong lakad natin, Rudy. Kaya kailangan, mabibilis din ang mga kilos natin. Ilang minuto lang ang dapat na kulimbat natin. Inip na talaga akong makuha yung nakita kong mga alahas at bungkos sa mga perang papel sa kwarto ng engineer na yun, Rudy. Oh, Diyos ko. Los, kano si Lily? Kinukumpulsyon. Kailangan itakbo na natin sa ospital. Sige. Pahingin ko mo ito pambalot sa kanya. Bumuhatin ko na siya. Tumakbo ka na sa labas. Tumawag ka ng tricycle. Bilisan mo. Teka. Parang natatandaan kita. Ikaw yung nagsoli sa akin ng 200,000 pesos na napulot mo, di ba? Opo. Natatandaan ko rin po kayo. Bakit nandito ka sa ospital? Asawa mo ba yung kasama mo? Opo. Asawa ko po. Nasa emergency room po kasi ang anak namin. Pero sabi ng nurse, maghintay na lang daw po muna kami rito sa labas. Sila na raw po ang bahala sa bata. Bawal daw po kasi ang tao sa loob eh. Maliban sa kanila. Tatawagin na lang kami kapag kailangan. Pediatrician ako sa hospital na to sa infectious diseases. Bigyan niyo sa akin ang pangalan ng anak niyo. Ako na ang bahala sa kanya sa emergency room. Lily Santos po yung pangalan ng anak namin, Doktora. Ilang araw na pong hindi nawawala ang lagnat eh. Tapos kanina, kinumbulsyon na po siya, kaya isinugod na namin dito sa ospital. Sige. Basta huwag kayong alis dito, ha? Babalikan ko kayo. Opo, Doktora. Opo. Ate Marina. Pagluto ko ng chicken barbecue si Ate Marina. Chicken barbecue sa kawali. Lunch namin. Hoy! Mga magnanakaw kayo! Siya, nahulito. Meron pa lang. Kwartya pala rito sa likuran ng bahay. Nakita tayo. Hindi, yung mga kaibigan. Hindi siya sumama eh. Kasi di ba may sakit yung anak niya. Oo. Lumabas sa laboratory test na may urinary tract infection ng anak nyo. Umabot na rin sa kanyang kidney ang infection. Kaya kinakailangan niya mga resetang ito ng antibiotics. Nababad naman. Doktora, Pwede ito ni mama. tatapatin ko na po kayo. Doktor. Wala ho kaming kapera-pera ng asawa ko. Opo, naglakas loob lang nga po talaga kami nadalhin siya dito sa ospital dahil gusto po namin siya magamot. Gumawa siya ng mabuti. Doktora. Mabuti din ang balik. Tatapatin ko na po kayo. Yan na nagsoli ng pera. Wala ho kaming kapera-pera ng asawa ko. Opo, naglakas loob lang nga po talaga kami nadalhin siya dito sa ospital dahil gusto po namin siya magamot. Teka, sandali Eto. Ito yung sobre ng 200,000 pesos na ibinalik mo sa akin. Diyan mo kunin nyo ipambibili mo ng mga gamot sa pharmacy nitong hospital. Gamitin nyo ang perang yan sa iba pang magiging gastusin nyo. Samantalang ginagamot ang anak nyo rito. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa mga sandaling ito, Doktora. Pero maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Carlos, sabi ni Doktora nung sumilip ako kanina sa emergency room, nailipat na si Lily sa isang kwarto. Kaya pwede na nating puntahan ang ating anak sa kwartong yun.
Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Mula sa pagkakapulot ko sa sobrang ito, na may lamang malaking halaga ng pera, Rosie. Hindi ko inakalang babalik pala uli sa akin ang sobrang ito. Ako man. Pero aminado ako. Nakukonsensya rin ako sa sobra kong paghahangad sa pera na yan. Kaya patawarin mo ko sa naging asal ko. Ano, Mare? Kumusta na si Diego? Nasa isang public hospital. Binabantayan pa rin ng mga pulis samantalang ginagamot ang tama niya ng baril sa dibdib. Siyempre, dito rin sa kulungan ang bagsak niya kapag lumabas na siya roon. Ang totoo, kinalulungkot ko rin ang nangyaring ito sa inyo ni Diego. Mabuti na nga rin na hindi kita na-contact ng gabing yun. Ako nagsisisi ako kung bakit sumama pa ako kay Diego Akalain mo, dispaligado pala yung mga palay pinahiram sa kanya. Wala pumutok, kahit isa. Kaya kami pinutukan ng gwat. Paano? Sinilip lang talaga kita rito para malaman ang kalagayan mo. Pupunta rin kasi ako sa ospital Baka ngayong araw lumabas si Lily. Siya nga pala. Ito ang 1,000. Uy! Kunin mo. Para may panggastos ka rito. Naku, salamat, Carlos. Salamat, ha. Malaking tulong itong iniabot mo sa akin. Salamat ulit. Ingat ka, ha. Lobat na lobat ang cellphone ko ng gabing yun na tumatawag si Roddy. At isa lang ang napatunayan ko sa sunod-sunod na pangyayaring yun sa buhay namin ni Rosie. Ang vacuum ay basahin pala. Na totoong kumikilos ang mga kamay ng Diyos. Ito ba yung ating Itinuro niya sa amin pamuna sa labas? ang taong tunay na tutulong sa amin sa pagkatao ni Dr. Cruz. At ako, Ating iniligtas pamuna niya sa ako sa labas. isang tiyak na Pupunasan kapahamakan. natin yung mga tapos ito Buhay din ang Diyos. langgan. Buhay na buhay.